What's up sa inyo mga kabowlers? What's up sa inyo mga kapito? Isang mapagpalang araw sa inyong lahat at welcome ulit sa panibagong episode ng Uncle B Basketball Tutorials. Bago tayo magsimula ng ating vlogging, ng ating content ngayon, ating pag-uusapan, gusto ko munang i-shoutout ang Brad. Okay? Ang meaning po ng Brad ay Basketball Referee Officials Developmental. Okay? Sa pangunguna at pamumuno ni Mr. Albert Sumang. So, naging part ako ng workout nila last Sunday dyan sa may Karangalan, Pasig City. Dyan ginanap yung workout at nakamit ako dyan ng mga iba't ibang referees, mga bagong referees, tsaka yung mga veteranong referees sa isang organization na yan, So, pinamumunuan yan uli ni Mr. Albert Sumang. Sir, shout out sa inyo sa lahat ng bumubuo ng Brad at isang napakagandang experience ang nangyari sa akin doon, ang babait nila, lahat ng mga referees na nandoon. At syempre, nakasali tayo sa mga mga exercise nila, mga workout nila. Kasi kailangan talaga yan ng mga referees sa mga panahon na kaya yan natatakbo siya o pipito siya sa isang liga. So, kailangan talaga mag-workout ng mag-workout. Kaya, dumadayo ako or pumupunta ako kapag may nababalitaan akong mga workout na malapit lang dito sa area ko. Okay? So, isang pagsaludo sa lahat ng miyembro ng Brad. God bless lagi sa inyong lahat at sana syempre tuloy-tuloy at tumibay ang inyong asosasyon. At nandito lang naman lagi si Uncle B. Once na i-invite niyo uli ako or mabilitaan ko uling may mga workout kayo, so pupunta ako dyan para syempre na rin sa akin yun para makapag-exercise din ako. Okay mga kaballers, mga kapito, at ang ating vlog ngayon, ating content ngayon ay tungkol din sa isang nagtatanong na referee doon sa workout na pinuntahan ko, diyan sa Karangalan nga sa Brad. Meron ako doon namit na isang referee, baguhang referee. Tinatanong niya na kung okay lang ba na yung kasama niyang referee tumatawag doon sa area niya. Okay? At nagkakaroon pa sila ng tinatawag na double whistle. Which is yung isa, syempre, iba ang tawag. Yung isa, iba ang tawag din, siya. Which is, sinasabi niya nasa area niya nangyari. Tinatanong niya ako kung okay lang ba yon. Ngayon sa akin, mga kabowlers, mga kapito, syempre, prangkahan kong sinasabi sa inyo na syempre, hindi pa pwede yun. Yung mga ganong senaryo, yung mga ganong sitwasyon na nagkakaroon ng double whistle, pumipito ang isang referee o doon sa hindi niya area at nasasabay pa sa pito nung referee nandun sa area niya. So dapat iniiwasan natin yan kasi yan naman talaga yung mga pinag-aaralan natin sa mga training and seminars sa pinupuntahan natin na meron tayong sari-sariling area. Okay? Meron tayong mga lugar kung saan authorized tayo pumito. So yun yung pagkakataon natin para ipakita natin yung ating authority kapag nasa area natin. Okay, so bantayan natin ang area natin, off the ball, on the ball. Huwag na tayong mamaril. Kung sinasabi nga ng mga referees, ng mga veteranong referees, huwag na tayong mamaril sa area na hindi naman natin area. Okay? Pero may mga sitwasyon, kapag nagkakaroon ng tinatawag na non-call, at merong sinatawag na obvious foul, yun yung mga pagkakataon na dapat may pumitong referee. Okay? Ibig sabihin, tulungan, komunikasyon. Yan ang mahalaga sa mga referee sa loob ng basketball court. Kung maaalala niyo mga kapito, sa mga nakaraang kong vlog, lagi kong sinasabi at pinapaalala sa lahat ng mga referees na sa loob ng basketball court, ang katotohanan dyan, 3 team ang nandiyan dyan. Okay? Yung 2 team na naglalaro mismo ng basketball, okay? At ang isang team, ang pangatlong team, ay ang mga referees. So, sa mga pagkakataon na yan,
pinapaliwanag ko nga noon na dapat magkaisa tayo, maging solid tayo ng mga referees. Tayo lang magkakakampi dyan. Kung 3 tayo dyan, kung 3 PO or 2 PO, kailangan magkaisa tayo, okay? Hindi po pwedeng magkawatak-watak kasi sa mga ganyang pagkakataon, sa mga ganyang sitwasyon, kung hindi tayo nagkakaintindihan, nagpapataasan tayo ng ere, una tayong matatalo. Hindi tayo mananalo sa laro. Ibig sabihin, sabi nga ng isang veteranong referee, sasabog tayo. Diba? So, lagi kong pinapaalala yan mga kabowlers, mga kapito. Lagi natin tatandaan din na lagi naman yung pinapaunawa ng mga senior natin, mga supervisors natin, yung mga nakatataas sa ating mga referees, na kailangan intact tayo. Okay? Hindi tayo po pwedeng magkahiwa-hiwalay. Tayong mga referees, tatandaan natin yan. Lagi nilang pinapaalala sa atin yan, ang komunikasyon ay importante. Okay? Ang tiwala sa isa't isa ay importante. So, kumbaga, tinginan tayo, pakiramdaman tayo sa isa't isa, at magtutulungan tayo. Okay? Kung halimbawa hindi natin ma-avoid o may mga pangyayari na mayroong mga double call, mga double whistle, i-huddle muna natin. Okay? Huwag tayong, porket pumito tayo ng foul or pumito tayo ng violation, doon na lang tayo nakafocus. Hindi natin alam na may pumito pang isang referee. So, pag tumawag tayo ng foul, tingin muna tayo sa mga kapwa natin referee. Baka hindi mo narinig dahil minsan yung mga audience maingay yan Of course, sa larong basketball, lalo't intense ang laro, maingay ang mga audience at hindi natin marinig minsan yung pito ng kasama natin. So, pag pito natin, kalmahan lang natin ang sarili natin. Kaya huwag tayo magmamadali. Lagi ko ang ipinapaalala sa inyo, sa lahat ng mga vlogs ko, na during infraction, pag pito ng referee, or traveling, or violation, lagi kong sinasabi, yan yung mga panahon na magshashine tayo. Okay? Ngayon yung pagkakataon na kailangan, dahan-dahanin lang natin ang motion natin. Maging kalma lang tayo. Huwag tayo magmadali. Kasi yun yung time natin Okay? Alam nyo mga kapito, sabi ng mentor ko before, kapag hindi ka kalmado, nararatel ka, nagmamadali ka, na-out of control ka. Okay? Sa mga ganong pagkakataon, kapag nagmamadali ka or hindi mo kontrolado yung sarili mo, emosyonado ngayon ang pagre-referee mo o yung pag-officiate mo. Once na nahaluan ng emosyon, dahil nga natataranta ka, sama-sama na yan, sasabog yan. Okay? At kapag sumabog yan, dyan nagkakaroon ng problema ang mga referees. Nawawala yung tinatawag na pakikipagkaisa sa mga kapwa niya referees. Okay? At nawawala yung respeto niya sa mga players at sa mga coaches. Ngayon, kung kalmado lang tayo, laging ang pinapaalala yan, hindi na common yan Laging pinapaalala yan, pero dito sa ating vlog, sa lahat ng mga baguhang referees, hindi tayo nagpapagalingan sa loob ng basketball court. Okay, nandoon tayo sa basketball court dahil mag-i-implement tayo ng rules and regulations. Yung mga rules and regulations na nakasulat mismo sa FIBA. Okay, yun ang i-implement natin. At during implementation ng mga rules and regulations na yan, may mga kasama tayong referee. So, isang team tayo. Okay? Wag na wag tayong maghihiwalay. Simula ng laro hanggang sa matapos ng laro, solid tayo. Kailangan magkaintindihan tayo. Okay? Kung meron mang hindi pagkakaunawaan or dumating man sa point yung medyo naiinis ka sa kasama mo, be a professional muna. Okay? Gawin natin ang tamang ating trabaho sa loob ng basketball court. And then after the game, saka tayo mag-usap-usap. Saka natin ilabas yung ating tinatawag na hinanaing. Kung ano yung nararamdaman natin sa isa't isa after the game. Okay, pero
Kapag nandun tayo sa loob ng basketball court, wag nating ipakita sa mga players, sa mga audience, sa mga coaches na meron tayong problema. Okay? Kasi yung mga tao na yan, nakamasid lang yan. Anumang mga sitwasyon na hindi natin pagkakaintindihan, na nakikita nila yan. At ginagamit yan minsan ng mga team para ma-distract. Okay? Ang mga officials, ang mga referees. Okay? Minsan may mga team na ganyan. So, ito, hindi na nagkakaintindihan tong mga referees na to. So, gawin na natin yung ano na to, sitwasyon na to para maka-advantage tayo. Minsan may mga ganong mga team, ano. Pero, sabi ko nga, importante yung pagkakaisa natin, yung pagkakaunawa natin sa loob ng basketball court. Okay? Huwag tayo magpataasan dyan. Kasi, ang buong katotohanan sa larong basketball, lagi niyang pinapaalala ni Uncle B, ang sikat dyan ay ang mga players. Ang basketball ay na-create at ang mga superstar dyan ay ang mga players. Hindi ang mga referees. Okay? Ang pinakamaganda lagi sa isang referee o sa mga referees ay hindi napapansin ng mga audience, invisible. Pagsimula ng laro, hindi tayo napansin ng mga audience, hindi tayo napapansin, hindi nakapokus sa atin ang mga players, ang mga coaches, hanggang sa matapos ang laro, uuwi tayo nang hindi nila tayo napapansin. Ibig sabihin, successful referee yan. Napaka-successful natin kapag nang ganyan. Kasi once na napokus sa atin ang atensyon ng mga players at ng mga coaches at mga audience, may problema tayo dyan. Okay? Ibig sabihin, may problema ang referee na yan. Ngayon mga kaballers, mga kapito, last suggestion ko, last advice ko, lagi tayong makikinig sa ating mga seniors, sa ating mga supervisors kung ano yung tinuturo nila sa atin. Okay? I-adapt natin yan. Walang bata, walang matanda sa pagre-referee, lahat nagkakamali. So kung mayroong mga advices sa atin, i-accept natin yon. Okay? Huwag tayong maging mataas na hindi tayo tumatanggap ng pagkakamali natin. Dahil sa mga pagkakamali natin, lagi kong ang sinasabi yan, matagal na doon tayo na-develop. Doon tayo umaangat. Doon tayo nagiging isang epektibong referee sa patuloy na agos ng panahon. Ngayon mga ballers, mga kapito, so yun, salamat doon sa player na yun, ano? Hindi ko nababanggitin ang kanyang pangalan. I mean, doon sa referee na yun na nakausap ko. Isang maraming salamat at sabi ko nga, pag may pagkakataon, i-vlog natin yan. Ngayon mga ballers, mga kapito, so isang magandang aral yan, ano, sa mga kabaro natin mga referees, mapaluma man, mapabagong referees, na hindi tayo dapat magpataasan sa loob ng basketball court. Lahat tayo ay magkakapatid dyan. Tayo lang ang magtutulong lang sa loob ng basketball court. Wala nang iba. Tayo lang mga referees. Okay? Kailangan magkaisa tayo at solid dapat tayo. Mga kaballers, mga kapito, so shoutout na lang sa lahat ng mga subscribers natin dito sa ating YouTube channel. At syempre, shoutout din sa lahat ng mga solid followers natin doon sa ating Facebook page, Uncle B Ballers, at saka sa isang Facebook page ko na Francisco Roca Baldo Jr. Okay? May mga followers din tayo ron. So shoutout na lang sa inyong lahat. At uli, Brad, Mr. Albert Sumang, salamat sa iyo. Hanggang sa muling pagkikita. Mga ballers, mga kapito, dito ko natatapusin ang ating video at magkita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. God bless us all. Peace out.